May malinaw na misyon pa si Anthony Davis bago tuluyang magpaalam sa NBA at hindi ito basta-basta. Sa kanyang pahayag, sinabi ng big man ng Washington Wizards na nais niyang makamit ang MVP, Defensive Player of the Year at isa pang championship. Bukod pa rito, target din niyang umabot sa 20,000 career points at maglaro ng 20 seasons sa liga. Isang patunay na hindi pa siya tapos gumawa ng kasaysayan. Para sa pananaw ng marami, hindi imposible ang mga layunin ni Davis. Napatunayan na niyang kaya niyang dominahin ang laro sa magkabilang dulo ng court, elite scorer, elite defender at game changer sa playoffs. Kapag nasa peak condition siya, iilan lang ang kayang pumantay sa kanyang impact. Pero malinaw din ang realidad. Ang pinakamalaking kalaban ni Davis ay hindi ibang team, kundi ang kanyang kalusugan. Sa mga nakaraang taon, injuries ang paulit-ulit na humadlang sa kanyang consistency at momentum. At kung may isang susi para makamit niya ang lahat ng ito, iyon ay ang manatiling healthy sa buong season. Kung magagawa ni Anthony Davis na mapanatili ang kanyang katawan at maiwasan ang injuries, kayang-kaya niyang abutin ang MVP, DPOY at isa pang kampeonato. Nasa kanya na ang talento, karanasan at tamang sitwasyon. Ang kailangan na lang ay tuloy-tuloy na presensya sa court. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo? Makukumpleto kaya ni AD ang kanyang legacy goals o mananatili itong what-if story dahil sa injuries? Samantala, magbabalik sa NBA ang dating promising forward na si Isaac Bonga matapos pumirma ng kontrata sa Detroit Pistons para sa 2026 hanggang 27 season. Matapos ang 4 na taon niyang pananatili sa NBA mula 2018 hanggang 2022 kung saan nakapaglaro siya para sa Los Angeles Lakers, Washington Wizards at Toronto Raptors, muling pinatunayan ni Bonga ang kanyang halaga sa Europe. Doon siya mas tumibay bilang isang all-around player, lalo na sa depensa. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang matinding karanasan mula sa international stage, kabilang ang pagiging Finals MVP sa Eurobasket 2025 at pagkapanalo ng ginto kasama ang Germany sa FIBA World Cup 2023. Nakilala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na defensive players matapos tanghaling Best Defensive Player sa ABA League noong 2025. Sa kanyang huling EuroLeague season, nagtala siya ng solid numbers, 9.9 points, 5.6 rebounds at 38% shooting mula sa 3. Patunay na handa na siyang sumabak muli sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Para sa Pistons, hindi lang ito simpleng addition. Isa itong strategic move para palakasin ang depensa at versatility ng kanilang lineup. Malinaw na mas handa, mas kumpiyansa at mas kumpleto na si Bonga ngayon. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Lalo bang lalakas next season ang Pistons dahil kay Bonga? Samantala mga idol, isang malaking galaw ang posibleng mangyari sa pagitan ng Miami Heat at Los Angeles Lakers at sentro nito sina Tyler Herro at Austin Reeves. Sa kasalukuyan, papasok na sa expiring contract si Herro sa susunod na season. Ilang taon na rin siyang naging bahagi ng Miami at hindi biro ang kanyang kontribusyon. 2 beses siyang nakarating sa NBA Finals kasama ang koponan. Pero sa kabila ng mga pagkakataon, hindi pa rin nila natitikman ang kampeonato. Kaya ngayon, posibleng dumating na sa punto ang Heat na kailangan nilang magbago ng direksyon. Dito papasok ang pangalan ni Austin Reeves. Inaasahan na ide-decline niya ang kanyang player option para maging unrestricted free agent at ito ang maaaring samantalahin ng Miami sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Kung handa ang Heat na maglabas ng malaking kontrata, makukuha nila ang isang player na kilala sa pagiging clutch, mataas ang basketball IQ at kayang mag-step up sa malalaking laban. Sa Miami, malaking tulong si Reeves dahil sa kanyang versatility. Kaya niyang maglaro bilang secondary playmaker, scorer at kahit off-ball threat. Ang kanyang composure sa crunch time ay swak sa kultura ng Heat. Disiplinado, matatag at hindi natitinag sa pressure. Maaari siyang maging perpektong katuwang ng core ng Miami lalo na sa mga crucial possessions kung saan kailangan ng malinaw na decision making. Samantala, kung mapupunta naman si Tyler Herro sa Lakers, inaasahan na bibigyan siya ng contract extension para maging bahagi ng long-term plans ng koponan. Kilala si Herro bilang isang natural scorer, mabilis mag-init, lethal sa perimeter at kayang gumawa ng sariling tira. Sa Lakers, matutulungan niya ang team sa offensive spacing at scoring punch lalo na sa mga pagkakataong kailangan ng consistent na puntos mula sa backcourt. Bukod dito, may kakayahan din si Herro na mag-take over sa ilang stretches ng laro, bagay na mahalaga para mabawasan ang pressure sa kanilang pangunahing stars. Ang kanyang shooting at confidence ay maaaring magbigay ng panibagong dimension sa opensa ng Lakers na matagal nang naghahanap ng reliable perimeter scorer. Sa kabuuan, isa itong trade na parehong may risk at reward. Ang Miami ay kukuha ng mas all-around at composed na guard sa katauhan ni Reeves, habang ang Lakers naman ay makakakuha ng isang elite scorer na pwedeng maging susi sa kanilang offensive firepower sa hinaharap. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Worth it ba para sa Miami na pakawalan si Herro para kay Reeves o mas panalo ang Lakers sa ganitong galaw? With a second-year man post. And that's what they need. Reeves downhill. We saw a lot of that in the first half.